So ngayon, gamitan naman natin guys ng pangalawang solution which is the Cartesian vector notation. So yun yung tinatanong sa pangalawa, okay? So ayun, so tapos na tayo sa scalar notation kanina. So dito naman tayo sa Cartesian vector notation. Okay, so ang una natin gagawin dito guys ay kailangan muna nating i-express yung ating mga forces into a Cartesian vector notation. So ganito lang yung ating gagawin. So yung ating F1 will be equal to F1x I then plus F1y j. Okay? So, ganun lang. So, bali guys, no? So, kung i-express natin ng pagganyan yung ating F1, magiging ganito, no? So, F1x natin ay 600 cosine of 30, then that is I, plus F1y natin is 600 sine of 30, that is j. Okay? So, ayun na nga guys, no? So, yung ating unit nito, take note, ay in newtons. Okay? So, what is 600 cosine 30? This is 519.62 I plus 600 sine 30 is 300 j. So, again, yung ating unit nito ay naka-newton. So, ito na yung ating F sub 1. Okay? So, naka-express na siya into a Cartesian vector notation. So, F sub 2 naman tayo. So, F sub 2, again, will be equal to, pareho lamang, F sub 2xi plus F sub 2yj. So, F sub 2x natin dito will be equal to 400 sine of 45. Then, I. Okay, so take note guys, no, yung ating F sub 2x ay nakaturo sa left. So, ini-negative natin ito para klaro tayo guys. So, negative itong ating F sub 2x kasi sa left siya naka-point. Okay? Plus, F sub 2y natin is 400 cosine of 45, then j. So, again, yung ating unit dito is in newtons. So, this is equal to negative 282.84 I plus 282.84 j. So, again, yung ating unit ay in newton. So, this is our F sub 2. Okay? So, yun na nga guys, no? So, nakuha na natin yung ating Cartesian vector notation ng bawat forces. So, madali na lang natin makukuha yung ating resultant. So, yung ating resultant or F sub R is equal to F sub 1 plus F sub 2. Or this is equal to, okay? So, ano natin ha, para mas mabilis guys, ito na lang yung ating gawin, no? I-add natin ito at saka ito. So, kung i-add natin, edi dapat yung mga like terms ay i-add natin. So, yung parehong I, i-add natin. So, ang mangyari is 519, so 519.62i plus negative 282.84i, then plus yung parehong j naman, which is 300 j plus 282.84 j. I-add lamang natin to guys. So, bali, ang mangyari is 519.62 minus 282.84 ay magiging 236.78 I plus, ito namang j is 582.84. So, yun na nga guys, no? So, ito na yung ating resultant force in Cartesian vector notation. Okay? So, kung napapansin natin, itong first term natin is ito na mismo yung ating r sub x na nakuha kanina. So, di ba 236.78, yan na mismo yung nakuha natin kanina na F sub Rx. Ito yung x component ng ating resultant. Tapos yung pangalawang term natin, yung 582.84, ay ito naman yung ating y component ng ating resultant na nakuha kanina sa scalar notation. So, ayun. So, ibig sabihin, makukuha na din natin yung ating F sub R. Same lamang guys, kung gusto natin makuha yung ating magnitude, okay? Same lang sa ginawa natin kanina. F sub R is equals to square root of F sub Rx squared plus F sub R y squared. So, ganun lang din. Square root of 236.78 squared plus 582.84 squared. So, same lang din. Yung lalabas ng sagot natin dito, and that will be same lang, 629.10. 629.10, this is in newtons, pati na din yung ating theta, same lang din yung lalabas, which will be equal to 67.89 degrees. Okay? So, para klaro lamang tayo guys. Okay? So, again, yung ating direction nito is upward to the right kasi parehong positive yung ating I at saka j. Tapos, yung ating theta is ito yung ating
angle na yon. Pareho lang guys, no? So, pero kung ako yung estudyante, siguro mas magugustuhan ko yung first na solution kasi direct yung first na solution, yung scalar notation, no? Pero take note guys, no, wag niyo masyadong maliitin yung Cartesian vector notation, no? Kasi malaki yung magagawa nitong Cartesian vector notation lalo na kung 3-dimensional na yung ating mga forces, kung non-coplanar na yung ating mga forces. Okay, so let us now solve another problem. That is example problem number 2. Okay, so the end of the boom O in figure is subjected to 3 concurrent and coplanar forces. Determine the magnitude and direction of the resultant. Use any method. Ayun. So, sabi ko nga kanina guys, no, kapag coplanar, usually, mas madali yung scalar notation. So, scalar notation tayo, no? Kasi kung ako lang din naman yung estudyante, mas gusto ko talaga yung scalar notation. Pero take note, sabi ko nga, huwag niyong mamaliitin yung Cartesian vector notation kasi magagamit nyo ito lalo na kung mahirap na yung problem. For example, mga non-coplanar. Okay, so sabi nga dito guys sa ating problem, no, use any method. So yung gagamitin ko na is yung scalar notation kasi mas magdali yung ating scalar notation na method kung nagsosolve tayo ng coplanar force system. Okay, sige. So gagamitan natin to guys ng scalar notation, no. So bibilisan natin ng konti para mas ma-practice tayo. So f sub rx tayo guys, no? So, makukuha natin yung f sub rx using summation of forces x to the right positive. Okay, so take note, no, hindi na tayo magdodrawing dito ng ating mga components, no, para ma-practice yung ating utak. Okay, sige, so to the right positive guys. So ang una natin gagawin guys, ito content technique. So ang unang ginagawa ko guys kapag ganito na hindi na tayo nagdodrawing ng mga components, ang unang ginagawa ko is lahat muna ng positive yung aking sinosolve. Okay? Lahat muna ng positive. So, to the right man ay positive. So, ibig sabihin, yung may positive lamang dito na x component ay si f sub 2. Tama ba? Kasi si f sub 2 is upward to the right. So, ibig sabihin, positive yung kanyang x component. At ang kanyang x component dito ay 250 sine of 45. Ayun. Then, lahat na ng may negative. Kasi yung dalawa, yung 200 newtons na F3 at saka si 400, pareho ng negative yung kanilang x component. Okay? So, minus 400, unahin natin siya, then minus 200, given yung slope dito, at ang ating magiging x component is 200 4/5. Okay? So, di ba? Mabilis lang guys, no? So, i-practice nyo yung ganito kabilis guys, no? So, bale, f sub rx natin will be equal to negative 383.22 newtons. Okay, so take note, negative yung ating lumabas. Ang ibig sabihin nun, ang ating f sub rx or x component ng ating resultant ay 383.22 newtons. It is pointing to the left, no? Kasi nga, negative. At ang sabi natin kanina, yung ating positive is yung to the right na direction. Okay? Sige. So, f sub ry naman tayo. F sub ry. So, f sub ry natin is summation of forces y. Okay, assume natin na lahat ng upward ay positive. Okay? So, bale, ang mangyari dito is, mga positive muna. Si 250, positive yung kanyang y component kasi upward to the right man siya. So, yung kanyang y component is positive. So, this is 250 cosine of 45 plus si 200, upward din yung kanyang y component. This is 200 multiplied by 3/5. Positive siya again kasi y component niya ay upward. Ngayon, si f sub 1, 400 newtons, ito is horizontal. So, ibig sabihin, wala siyang y component. So, 0 lang yon. So, wag na natin siyang isama. Okay? So, f sub ry natin will be equal to positive 296.78 newtons. Or dahil nga positive yung lumabas, ibig sabihin 296.78 newtons ito, and this is upward. And that is our f sub r y. Okay? So, ayun na nga guys. So, na-compute natin yung ating mga components. Ito yung ating x component. Ito yung ating y component. Di makukompute din natin ngayon yung ating resultant, which is f sub r. So, bale, that will be equal to square root of f sub rx squared plus f sub ry squared. So, this is equal to square root of 383.22. Hindi ko na sinama yung negative guys, no? Kasi yung negative dyan is yung direction. Hindi ko na siya sinama dito sa pag-compute ng f sub r. Okay lang din naman kahit isama nyo kasi naka-square naman to. So, ibig sabihin, maka-cancel din yung ating negative. Okay? So, plus f sub ry natin is 296.78 squared. So, f sub r natin will be equal to 484.70 newtons. Okay? So, ngayon,
So, saan bang nagpo-point yung ating resultant? Sabi natin kanina, yung ating x component is to the left, yung ating y component is upward. So, ibig sabihin, ito is upward to the left. So, ito na yung ating magnitude ng ating resultant. Okay? So, ngayon, kunin naman natin yung ating direction kasi yung tinatanong dito ay yung magnitude and direction. Okay? So, direction muna tayo. So, that is tangent theta is equals to f sub ry divided by f sub rx. Again, absolute value yung ating kukunin. So, f sub ry natin is 296.78. F sub rx natin is 383.22. So, again, this is tangent theta. And therefore, makuha natin si theta, that is arctangent lamang ng value natin nito. So, this will be equal to 37.76 degrees. So, yung angle na yan guys, na 37.76 is yung with respect to the horizontal. Di ba nakaturo siya upward to the left? So, itong angle na to, yan na yung ating angle ng ating resultant. Okay? So, ito na nga guys, yung ating direction. Okay? Para klaro tayo, ito yung ating magnitude and ito yung ating direction. Okay, so that's it guys. So, salamat sa panonood, no? So, sa susunod na video ay magdi-discuss pa tayo ng mga Cartesian vector notation. Madami pa tayong i-discuss ng mga ganyan. Kung sa mga 3-dimensional na mga problems, yung mga non-coplanar na mga systems. Okay, so see you in the next video. Bye-bye!